Mga kababayan, kumusta po kayong lahat sa mansulok ng mundo? Magandang araw po sa inyong lahat. Ito nga po mga kababayan, pag-usapan po natin ang mga nangyayari sa ating bansa. Ito po, nakakagulat na revelasyon ng ating kababayang OFW sa Amerika. Patungkol nga itong nangyari sa natsuging si Paulo Tantoco diyan sa California, nakasama po ni First Lady Lisa. At hindi po rin natin alam kung talagang nasa Pilipinas na siya at nakabalik na ng bansa, mga kababayan. Bago po natin panoorin ang buong video, mga kababayan, mag-subscribe po muna tayo sa ating YouTube channel para sa mga bagong balita na nangyari sa ating bansa. Ito po, panoorin na po natin ang kanyang buong video, mga kababayan, ang kanyang revelasyon. Kawindang ng ating kababayang OFW sa kanyang natuklasan. At ngayon, kanyang isi-share, mga kababayan. Panoorin niyo po, ha? In the United States, in all of the states here in America, is that police records or anything nga kanang mga pakitabong that anything na mga pangyayari has Yan po mga kababayan, kasi po nagbibisaya po, kaya hindi po natin masyado maintindihan. Pero nag-translate po itong kasama natin na vlogger po sa PBO. Ayan po, tina-translate po niya mga kababayan para maintindihan po natin. Sige po. Anything to do with the public safety board, you will have access to that. It's public records upon request. Public record upon request. However, mubayad kag dako-dako sa lagi nga kwarta. However, mayroong bayad, mga kababayan, na malaking pera. O ginastusan talaga niya, mga kababayan. So anyways, mauto, I was like, oh, okay, since I live nearby, might as well. So pagkato na ko, masurtian. And then, sabi niya, mga kababayan, since I live nearby, so pinantahan ko yung presinto siguro, mga kababayan. At nag-request siya ng record. Ayan po, ito lang po, kapitbahay niya lang po yung doon nga sa police station na doon nga yung nakakuha siya ng report po tungkol nga dito sa nangyari kay Paulo Tantoco, mga kababayan. Ko nga ang gabantay dito is ako ang kanang kliyente. At nagkataon rin, mga kababayan, na ang nandoon, naka-duty daw, mga kababayan, na isang otoridad, authority, siguro police o ewan na natin kung sino nag-handle ng record, ay kanyang kliyente. Kliyente na ko. So, dala ko musulti gyud kung sa akong trabaho or what I do for a living. But kliyente na po. Pero hindi lang daw niya sasabihin kung ano ang trabaho niya, mga kababayan. Kunya, and then, moto ka ng makana ko moto. Yun, nagtanong ako. Kibaw ka, it's ano siya much better nga. And then sabi niya, much better. Ako na lang i-forward nimo as document. So, na akin na lang i-forward ito sa'yo as document. O mas mabuti yun, mga kababayan, dahil dokumento. Nagagamit po yan sa korte. So, I gave them my email address. Sinend via email, mga kababayan, ha? As long as nandun yung copy ng email sa kanya, mga kababayan, that is considered legal document. And then, after a few days, dito na ako na-receive ang document. After a few days, na-receive na niya ang document. Na akong gi-request. Sa kanyang ni-request via email. And then, na-shock ko sa content. And then, na-shock ako sa content. Pwede na ba akong mag-artista drama? Ako Sige, pipilitin natin man with emotion ang pag-translate, mga kababayan. I was totally shocked. What you ko kibaw sa ano ko. I was reading. But whatever I was reading, my mind could not comprehend. It was an insane amount of information, mind-blowing yun gani kayo nga. Oh, this is so mind-blowing information. So, eto pala ho, mga kababayan. So, nasa kanya na ho yung buong report kung paano po yung nangyari doon sa kay Paulo Tantoco. Nakasama po ni First Lady Lisa. So, yan na po, inaano na po niya, sinasabi na ho niya na nakakuha na po siya ng report, mga kababayan. So, talagang exciting po to, mga kababayan. Dahil malalaman na natin ho ang katotohanan kung talagang ano po yung kinamatay nung ito pong taong to.
Bao, saan ako pag-process atong Hindi ko alam kung paano ko to i-process. information. So, Yung information. panic ko. I started panicking. Kinsa man akong kontakon na ni. Oh. Sino ang ikukontak ko? Sino ang ikukontak ko? Ganyan siya daw mga Should I kababayan. talk about this? My safety will be on the line if I'm going to have this information by myself. And of course, Kasi mga kababayan, siya ang isa sa mga pinakaunang nag-request ng information na iyon. Malamang kung ginapangnam ng mga, alam nyo na, persons involved doon, yung nakuha niyang information is untampered. Hindi pa nagapang, hindi pa na-edit siguro. Kaya crucial po ang nakuhang dokumento ni Dean Chase, mga kababayan. yun to that, kiba mo kung na nakapost ako videos about ani mga pagtabo. Dahil alam ko na nakapost na ako ng mga videos concerning this incident. Pag ana na ako, ala, kaya ba yan? Unsa man ako ni Ron? So, Sabi niya, anong gagawin ko nito ngayon? I contacted my closest friends and my family members and I sent them everything. Pero mga kababayan ha, eto kanyang isi-share ngayon. Hindi pa to talagang detailed. Yung overview pa muna mga kababayan dahil mas mabuti yung mayroon siyang hawak na alas mga kababayan. That I got. So, mo na. So, na ako'y ko Andre Beverly Hills Files. Yang Beverly Hills Files mga kababayan ang gusto natin. So ayan na po pala yung mga kababayan, sinend sa kanya talaga yung files na mga nangyari pong report na to. So talagang napaka exciting ho na ito mga kababayan. Yun nga lang po, syempre ho, itong kababayan nating si Dean nga po na magbubulgar sa atin, kailangan ho mag-ingat din ho siya dahil nga alam naman ho natin na kaya ho siya ipagurgor ng di niya na kalaban mga kababayan. Kaya sana ho mag-ingat din ho siya bago ho mahuli ang lahat mga kababayan. Ako'y Dumanhog Files. Dumanhog ang lugar yan sa Cebu. That I've been receiving. Kay mga tao sa Dumanhog, I don't know why. Murag dako-dako akong kanang kuhan diha. Marami daw nagsisend sa kanyang message mga kababayan from Dumanhog, Cebu. Mayroon pang First FL audios. Yung audio daw ni Madam Liza Araneta mga kababayan. At mayroon siyang mga screenshots. Audience siguro dahil sa Dumanhog and then after the First Lady audios. Oh my goodness. Huwag mo nang iparinig sa amin na parang awang mo. Ayaw pa namin masok ka. Los Angeles Agapo ng screenshots of very important conversation. Sa mga today and then things that I want to talk about today. Let's make this quick. So, ang sulat sa document, I'm going to recount what happened. So I've already done that. And then, okay. So muna na nahitabo. So this is what happened. Ako na ng English. Sa sulat sa document, gingon dito. Ang laman ng document, sinabi doon. Na they were having this dinner at an event. And then, nakabutang dito nga. And then nakalagay doon. Sa ilang tapok, sa ilang entourage, nabantayan. Doon sa kanilang entourage, napapansin nila mga kababayan. Na there was really something wrong. Na there is really something wrong doon sa namatay mga kababayan. Paulo. Paulo Tancon. He was jittery. Kanang di ko naman. Jittery. Mutang. And hindi na daw mapakali mga kababayan. Some reason, even though that the AC was so high, and that time it was still around winter season, so kanang bugnaw-bugnaw pag but he was like malamig pa na season mga kababayan. Tapos sweaty si Paulo. Sweating profusely ko grabing pawis. Yan ang nakalagay doon mga kababayan sa police report. So, according to the document. Bakit ho pinagpapawisan siya mga kababayan? So sa sobrang lamig, di ba ho? At may talagang something wrong sa kanya. Yun nga po mga kababayan. Di natin ho alam kung anong nangyari talaga na bakit ito nga bigla ho siyang namatay. And then moving forward, let's fast forward to around 4 o'clock in the morning. Around 4 o'clock? Grabing partihan! Kinagabihan hanggang nagkaumaga? 4 o'clock in the morning? On a Saturday. So evening, ang katong dinner nila, party. And then around 4 o'clock, 4:45 to pasado alas 5 sa kadlawon sa Sabado. Dito na nila nagkagubot na. Nagkakagulo na daw sila mga kababayan. Madaling araw, alas 4. Between 4 and 5 a.m. Na nagkurug-kurug ko noon. Nag-foaming na ko ng mouth sa kilid.
Nag-seizure na daw mga kababayan. Nangisay. Tapos, Nangisay? bumula na yung bunganga. And then, usa sa membro nila, Bumula yung bunganga. guys, there's so many names in the document and Napakarami daw na mga pangalan sa document, mga kababayan. Dami palang At involved sa dito, mga kababayan. Mga sangkot doon, mga kababayan, ay nakahold pa siguro. Ewan lang natin, ha? Yan nga ho, mga kababayan. Hindi ho natin alam kasi nga marami hong mga pangalan nga doon. Di ho natin alam nga si Lisa kung nakauwi nga na ba talaga sa Pilipinas o hindi. Kasi ho hanggang ngayon ho hindi ho natin siya nakikita, 'di ba ho mga kababayan? Doon sa mga pinopost lang na picture lang, doon lang ho. Pero kailangan ho natin yung actual na video kung talagang nakauwi nga tong si Madam, 'di ba ho? I'm 100% sure that these people that are involved in the document are murag na dangit na lang siguro kay At marami daw sa kanila mga kababayan parang nadamay na lang. sila sa entourage ni First Lady Manggol. Dahil kasama sila sa entourage ni First Lady. Dili Satanas. So may sabi. Yung First Lady na pisti ng tako. Yung First Lady nyo na leche. Butod lang yung gata. Na malaki ang tiyan. Ko yung mata sinampak. Yung malaki ang mata. Pag maglag. Yung sabi niya, nakakainis talaga. Makaon mo na, gali ko sa naong niya. Yung naisip ko yung mukha niya. Kabakakon ganini. Yung pagkasinungaling. Sa itong paggibuang natin nila diha. Yung parang ginagawa na tayong baliw. Gani sa Pilipinas. Sa Pilipinas. Muna, gani ko sa puton, kumurag ni. Yung iniisip ko pa lang yung mukha niya. Naiinis na ako. Yan ang sabi niya. Tina-translate ko lang. Doon kita parang sunog kapay. Ang sarap sampalin ng 20 times o 20 beses. Siyang down. Yung mukha. Nili Satanas. Sa Puton yun tayo kung naiinis talaga ako. Kamadyong. Anaon ba? Kanang-kanilang, ganin mong Yung batukan ng kababayan. Paunit, ko ba yung banang nga bangag? Kasama yung kanyang husband na bangag. Yan ang sabi niya, ha? Tinatranslate ko lang. With feelings. Pisti ng mga adik-adik. Lecture yung mga adik-adik na yan. Yawan ng dagko. Mga demonyo yung Animal. Anyway. Animals. Sa puton yun ko. Anyway, nagiinit talaga ang ulo ko. Basta mag-recount ko, ani ka nang nabasa na ko sa dokumento. Every time na magre-recount ako sa aking nabasang dokumento. Ano ang sarap na, tusukin daw ang mata ni Madam Lisa. Buisit kang Satanas kang dako. Buisit. So anyway, gisapot na sa dinoon ko. Aligi ko niyo pa sa puta. So, dito na, mga pasado alas 5 dito na nag-mount niya. Bumula na daw yung bunganga mga kababayan ni Paulo. Usa sa kanang kuan part silang entourage, ganahan gyud kaayo mo tawag og 911. And then isa sa kanilang entourage mga kababayan, gusto talaga tumawag ng 911 para ma-save Buhay pa yun mga kababayan between 4 and 5. Curse, buhi pa man. Nagkuan pa ba kanang nag-seizure ba? Parang nag-seizure pa. Turog ba? And then namunday dito na nag-udi na ditong pero ilang gi pugnan. Pero mga kababayan, pinigilan talaga nila. Nagkumontak ng 911. Yan ang problema mga kababayan. That is a crime. Kung tumawag lang sila mga kababayan ng pulis kaagad, malamang masave pa yung buhay ni Paulo. Pero kapag hinayaan nyo lang mga kababayan, wala kang ginawa, tapos andon kayo nakatingin lang, nag-aagaw buhay ang tao, hindi kayo tumawag ng rescue, hinayaan yung mamatay, that is a crime. Sa ibang bansa nga mga kababayan, kapag mayroon kang nakitang na disgrasya sa kalsada tapos dumiretso ka lang, pwede kang kasuhan. Krimen din yan. Kahit hindi pa ikaw ang nakabangga. Wala. How much more ito mga kababayan? Nag-aagaw buhay na supposedly pwede pang ma-rescue. Yan ang problema dyan. Yan ang problema dyan. At kung sino-sino ang mga taong ito, hawak ni Dean Chase mga kababayan. Nakuha niya galing mismo sa mga otoridad sa polis dyan. Police report. Binayaran pa niya, ha? Binili niya ang impormasyon mga kababayan. Dahil legal po ang pagbili ng impormasyon doon sa USA kapag ang kaso may kaugnayan sa public safety. May bayad. Kaya kung sino man ang andyan sa Amerika ngayon na may datong, may pera mga pambayad mga kababayan, pwede kayong mag-procure ng information. Police report tungkol doon kay Paulo Tangkongko. Go. Pero ewan lang natin kung magre-release pa ba sila ng bago. Alam nyo naman ang mga taong involved dyan Malalaking tae mga kababayan. So, ganun po pala mga kababayan ang nangyari. So, namatay na ho yung tao, nakikita na nangingisay na,
At hindi pa ho sila tumawag ng ng 911 para lang, syempre ho, kailangan ho masave yung taong yun. So, bakit hindi na ho nila ginawa yun na tumawag agad at hinayaan na lang ho nila na mangisay at ayun nga, magurgur na, namatay na, kawawa ho. Kasi alam na ho natin na may na ho to, talagang kasalanan ho to, di ba ho? May tinatago sila. Kaya abangan ho natin to mga kababayan kung talagang yung nangyayari dito sa kasong to mga kababayan. So kailangan maging updated tayo dito kay subscribe ho kayo kay Dean Chase at dito rin po sa ating vlogger na sa PBO na at least alam natin kung ano yung nangyayari dito nga sa pagka matay ni Tantoco, yung Paulo. Sige po. Tawag ng 911 Wala daw talagang tumawag ng 911. report it. Ilara yun in town. Ilara yung gipasagdaan. Hinayaan lang nilang mamatay mga kababayan. Hindi sila tumawag ng 911. Ito mamatay ang tao. Hinayaan lang nilang mamatay ang tao. So they literally have almost more than 7 hours to report 7 hours pa para i-report mga kababayan. Grabe. what was happening on a Saturday. They literally had the time to save the person, but they chose not to. They chose not to. Muna nakabutang dito sa document. Yan ang nakalagay doon sa document. Arwi. Grabe. Police record yan mga kababayan ha. Sabi niya ha, siya mang hawak ng police record na they have a choice to save the person but they chose not to. A lot of people involved. Daghan pa kayo dito, but I'm going A lot to keep... of people involved. Intindihin muna natin mga kababayan ha. Dahil big case yan ang kanyang nakuha mga kababayan eh. Police report, big case. Delikado po siya. This, as an alas, daghan kayo just chats na ako. And then I received a lot of kanang advices sa kanang council na nangayon ko advice ko sa council na Humingi talaga siya ng advice sa abogado mga what to do with kababayan. the information that I have. So I'm going to keep this and as an alas na ako, so to speak. As alas daw para mayroon siyang alas. Na og namang gani mahitabo na ko. If ever na may mangyayari sa kanya mga kababayan masama, Kibaw na mo kinsay alam nyo na kagagawan. kung sino ang may Una kagagawan. mahitabo na ko. Kung anong mangyayari sa kanya. Yan ang sabi niya. By the way, ang video po ito mga kababayan is andun sa kanyang Facebook page. Open to the public to see. And that information will be publicly announced. Okay? So, muna sa putong yun kayo. Yan. Yan kung bakit sinusumpong talaga ako kapag Kung magunahon kay they had a isip ng sa mga pangyayari. lot of time to report and save Paulo. They have a lot of time to report and save Paulo. But they never They did. had a lot of time but they chose not to. But they chose not to. Diba? Sa police report ba yan ha? Anong masasabi nyo dito mga kababayan sa patikim ni Dean? So, yun po mga kababayan. Ito po, kinuwento nga ho na itong ating OFW sa Amerika. Ito, napakalaki hong kasalanan ho talaga ang ginawa ho nila. So, ano po masasabi nyo mga kababayan? Mag-like and comment lang po sa ating video at mag-subscribe na rin po tayo para sa mga news update natin. Maraming salamat po. God bless.